So what's up mga idol, andito tayo sa Dismark Combi, Kalilangan, Bukidnon, Brats para bigyan ng review itong si Raider 150 Fi ngayong month of April 2025. So ano nga bang binago ni Suzuki dito pagdating sa Raider 150 Fi nila ngayong 2025 na to? Mas in-upgrade ba nila or same pa rin katulad ng 2024? By the way mga, kung malapit ka lang dito sa Dismark Combi, Kalilangan, Bukidnon, Brats at naghahanap ka ng Raider 150 Fi, maging Raider 150 carb, yes, available yan dito. O, tingnan natin ngayon kung ano ang meron sa Raider 150 Fi na to. Pero bago natin ikutan ang motor na to, alamin mo natin yung engine specs niya. Ito ay binubuo ng 147.3 cc displacement. Ito ay 4-stroke, 4 valves, naka dual overhead cam. So kapag dual overhead cam ang isang motor, alam naman natin na nagpo-produce talaga more power at saka more speed. So ito ay naka 6-speed manual gearbox. Well, ang motor na to ay kayang dumulo ng 18.2 horsepower at 10,000 RPM at kayang umarangkada ng hanggang 13.8 Newton meter at 8,000 RPM. So pagdating sa pagpo-produce ng power output, napakamamaw talaga ang Raider 150 Fi na to. Ito naman yung kabuang looks ni Raider 150 Fi. Sa front profile niya, ganito siya. Yung side profile niya naman, ganyan. Pagdating sa mags, kulay red siya. Pagdating sa head ng motor na to, naka-bulb type. Pagdating sa signal lights niya, pero pagdating dito naman sa headlight niya, ito ay naka-LED na. Maliwanag talaga pagdating sa gabi. Makikita pa rin natin yung emblem ni Suzuki dito sa taas, tapos naka-matte siya. So ito ay naka-M-shape. So dito sa gilid niya, makikita natin yung Fi or fuel injected or injection. Ito naman yung sa gilid niya, makikita natin yung lining na kulay red. So andito yung pangalan na Hyper Underbone na nakakulay white tapos nakakulay red dito. So dito sa bandang ilalim niya naka glossy black na siya mga idol. Pagdating sa suspension niya, ito naka telescopic fork suspension. Hindi naman siya gaanong katabaan pero matibay talaga yung mga piyesa na ginagamit nila. So pagdating sa fender, naka plastic pero makapal siya mga idol tapos naka glossy black. Ang kinis niya pagdating sa kanyang fender. Sa ilalim ng kanyang suspension, matte black, naka-disc brake pagdating sa braking system niya sa harapan. At sa tire size niya dito sa harapan, meron siyang size na 70 by 90 by 17. So ito ay standard. So ito ay naka-tubeless na siya mga idol, kaya asahan mo na kapag nag-long ride ka, hindi ka na mangangamba na mapaplat ka pa. So naka-red yung mags niya, kaya napakagandang tingnan. Match talaga doon sa body design niya, nakulay red din siya. Cooling system niya dito sa harapan, ito ay naka-liquid cooled system na siya. Perfect talaga ito during long ride na, hindi na siya basta-bastang ma-overheat. So dito sa gilid niya, ganito yung decals naman ng Raider 150 Fi na to. Dito naka-glossy, tapos makikita natin yung pangalan ni Suzuki. Ayan, nakakulay white, may lining siya na red dito. Baba mo, makikita mo yung pangalan ni Raider na kulay white. Tapos dito naka R150, tapos naka black. Dito naman sa gilid niya makikita mo yung engine specs niya na DOHC or dual overhead cam, 4 valves, naka Suzuki Advanced Twin Spar frame. So ito ay naka 6-speed manual gearbox na. Ang gilid niya mga idol, makikita mo yung pangalan na liquid cooled, tapos andyan yung pangalan na malaki na R150. So naka-gray siya mga idol. Simula dun sa dulo hanggang dito sa gitnang bahagi ng kanyang body, makikita mo yung pangalan na R150. Tapos dito sa ilalim niya, makikita natin is naka matte black na siya. Kasi nga dito na part na to is madali lang siyang madudumihan, kaya matte black yung nakalagay dito. At meron na rin siyang starting system mga idol. Meron siyang electric start, meron na rin siyang kick start. So doble yung starting system mo. Meron kang backup na kick start. So pagdating dito sa apakan ng kanyang driver, so natutupi siya mga idol pero kusa siyang babalik. So naka chrome. Pagdating naman sa muffler niya, mula dito sa makina niya hanggang dun sa dulo, naka matte black lang siya. Tapos ang maganda dyan, meron na siyang heat cover ito. So kung sasampa ka dito o yung may angkas ka na sasampa dito tapos mapadikit yung paa niya dito, hindi siya basta-basta mapapaso kasi nga meron siyang heat cover dito sa kanyang muffler. So alam naman natin na kapag tumatakbo itong matagal is iinit talaga yung kanyang tambotso. Meron din siyang apakan ng angkas ito. So kapag tinupi mo, ganyan siya. Di naman siya nagba-vibrate pagdating mo sa high speed. Ang maganda dyan, meron siyang guard dito para hindi basta-bastang papasok yung paa ng angkas mo doon banda sa kanyang gulong. So speaking sa gulong niya sa likod mga idol, ito naman yung size niya. Meron siyang size na 80 by 90 by 17. So standard din. Tapos madali lang hanapin pagdating sa aftermarket kasi nga ito ay standard. At ito na rin ay naka-tubeless. Hindi ka na mangangamba pagdating sa long ride. Tapos suspension niya pala dito sa likod, ayan mga idol, naka mono shock absorber na siya.
So, adjustable din siya mga idol. Asahan mo talaga na pagdating sa rough road, napakaganda ng kanyang flea. So, dito makikita natin, meron na rin siyang extra na ilaw. Ayan o, para makikita yung plate number mo kung sakali ilalagay mo na. So, makikita natin dito yung pangalan ni Suzuki. Tapos, pagdating naman sa likod niya, sa taillight niya, I think naka-valve type to siya mga idol, yung taillight niya dito sa likod. Maging yung signal lights niya sa likod is naka-valve type pa rin. So, ang maganda kasi dito, naka-fix na siya, hindi katulad nung sa ibang motor na magkahiwala yung signal lights niya. Pagdating sa grab bar niya, sa likod is naka-pot block. So, ito. So, maliit lang, pero pwede kang humawak dito yung angkas mo, ayan. Tapos, yung upuan niya, ayan, manipis, hindi siya gaanong makapal. Tapos, naka-attack position ka dito or nakapasubsob ka. Astig na astig ka tingnan pagdating dito sa Raider 150 Fi na to. Meron na rin siyang pocket dito sa harapan mga idol na pwede mo paglagyan ng cellphone mo. Yung mga importante na papel ng motor, pwede mo ilagay dito sa compartment na to. So maliit lang yung compartment niya mga idol, tamang-tama lang yung cellphone mo or kaya yung mga papers ng motor. Sa manibela niya, meron siyang mga switches dito or buttons. Makikita natin dito yung high beam and low beam, tapos dito yun naman yung headlight niya. Kapag sinindi mo yung ilaw ng headlight, ayan, on, tsaka off. Tapos dito naman yung turn signal lights niya, left tsaka right, meron na rin siyang switch ng busina. Pagdating sa kabila, isa lang yung nakalagay dito yung starting system na electric start. Pagdating dito sa meter panel niya, mga idol, ayan, naka-digital na siya. Tapos makikita mo lahat ng information dyan. So meron siyang seat dito, tapos may adjust. So RPM. Tapos hindi mawawala yung pangalan ni Suzuki dito mga idol. Pagdating naman sa ignition key, meron na rin siyang shutter lock na pwede mong ilalak yung motor na to kapag iniwan mo sa matataong lugar para hindi siya basta-bastang mananakaw. Ano naman sa kabilang side niya mga idol, makikita natin dito. So kung ano yung decals dun sa kabila, ganon din dito sa side na to. Andito yung Suzuki na pangalan na kulay white. May butas-butas na siya dito na good for aerodynamics or lusutan ng hangin. Na kapag umabot ka sa top speed, so kusa na siyang lalabas yung hangin dito mga idol. Kapag pumasok dito sa harapan, lalabas lang naman dito sa gilid niya. Pagdating sa shifting niya, ganito siya, ordinary lang siya mga idol. Ayan, tapos meron siyang 6-speed manual gearbox. Pagdating sa side stand niya, so ordinary lang siya, tapos wala siyang kill switch katulad ng ibang safety features sa motor na meron siyang kill switch. Dito, wala siya. So pagdating sa price nitong si Raider 150 Fi ngayong month of April 2025, ito siya mga idol, meron siyang 121,600 pesos, tapos yung down niya is 8,900. Yung 1 year niya naman is 12,070, tapos 24 months is 7,125, 36 months is 5,480. Meron siyang rebates na 200 pesos basta updated ka magbayad. Meron na rin siyang LTO registration package, insurance, helmet, saka jersey. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko at i-follow ako dito sa bagong FB page natin. So ride safe at ingat palagi.